2:00 ng umaga at 1 minuto na. Caracas, Venezuela, ika-3 ng Enero, 2026. Kung tumingin lang siya sa langit noong gabing iyon, makakakita sana siya ng kakaiba. Isang buwan ng lobo, isang maliwanag na supermoon na nagbigay liwanag sa buong lungsod. Pero sa ibaba, sa lupa, malapit nang sumiklab ang impyerno. Biglang nawalan ng kuryente ang malaking bahagi ng lungsod. Hindi ito karaniwang aberya sa maintenance, kundi isang lokal na sabotahe. Sa Washington, na libo-libong kilometro ang layo, isang cyber command ang kakapindot lang ng enter. At pagkatapos ay ang tunog, hindi tunog ng mga makina, kundi ang tunog ng biglang pagpasok ng hangin. 7 malalakas na pagsabog ang yumanig sa pundasyon ng kabisera, sa base ng himpapawid na La Carlota at sa Fort Yuna. Nanginginig ang mga salamin. Nagsisindi ang mga alarma ng mga kotse sa dilim. Para sa karaniwang mamamayan, ito ay kaguluhan. Para sa lalaking natutulog sa pinakaprotektadong bunker sa Latin America, ito na ang wakas. Hindi ito isang pananakop. Walang mga tangke na tumawid sa hangganan. Walang mga paglapag sa mga dalampasigan ng La Guaira na nakita. Ito ay isang open heart surgery na isinagawa gamit ang isang scalpel na binubuo ng 150 eroplano at ang pinakamabangis na grupo ng mga lalaki mula sa Estados Unidos. Ang mga kilalang puwersang espesyal na Delta na para sa marami ay sa mga pelikula lang umiiral. Maligayang pagdating sa operasyong ganap na resolusyon. Ang gabing sinalakay ng mga puwersa ng Estados Unidos ang isang bansa na mahigit 2,500 kilometro ang layo para hulihin ang isang tao lamang. Upang malaman kung paano nila kinuha si Nicolas Maduro mula sa kanyang kama ng madaling araw, dapat muna nating maintindihan ang panlilinlang na ipinakita sa mundo. Sa loob ng ilang buwan, nakita ng mundo ang mga aircraft carrier, ang United States Ship Gerald Air Force, ang United States Ship Ayotzinapa, nandoon sila kitang-kita sa Caribbean. Isang naval na kwarentenas. Lahat ng mata, lahat ng Russian S-300 radar at lahat ng Chinese satellite. Nakatingin sila sa dagat, nakatingin sila sa hukbong dagat. At iyon mismo ang ginamit na panlilinlang. Habang binabantayan ni Maduro ang baybayin at unti-unti siyang nasasanay sa presensya ng mga barko at eroplano na umiikot sa baybayin, nasa loob na ng bahay niya ang CIA. Literal na literal. Mula kalagitnaan ng 2,025 isang grupo, isang human intelligence team, ang nakapasok sa pinakamalapit na security circle ni Nicolas Maduro. Alam nila kung anong oras siya natutulog, alam nila kung anong oras siya kumakain, at nakakagulat, pati mga ugali ng kanyang mga alagang hayop ay alam din nila. Kasabay ng pagpasok ng intelligence team sa isang lihim na lugar sa Estados Unidos, ang Delta Force ay hindi tumitingin ng mga mapa. Sila ay nagsasanay sa isang eksaktong replika. Nagtayo sila ng eksaktong kopya, bawat ladrilyo ng tirahan ng seguridad ni Nicolas Maduro sa Fuerte Tiuna. Libo-libong beses nilibot ng mga espesyal na puwersa ang mga pasilyong iyon sa loob ng ilang buwan. Kaya nilang gawin iyon nang nakapiring ang mga mata. Kaya nilang gawin kahit natutulog. Alam nila na si Nicolas Maduro, na paranoid, ay nagpapalit ng kama gabi-gabi. Alam nila na gumagamit siya ng mga kubanong bodyguard. Pero noong gabing iyon, alam nila ng eksakto kung saang kwarto siya natutulog, anong oras siya natutulog, hindi nila alam. Matapang ang plano, parang pagpapakamatay, maglanding sa gitna ng pinakamalakas na base militar sa Venezuela. Matindi. Ang Tiuna ay hindi lang isang kampo militar. Isa itong kuta na pinoprotektahan ng mga makabagong Russian na anti-aircraft system. Paano mo maipapasok ang mga helicopter doon nang hindi sila pinabagsak? Dito pumapasok ang teknolohiya na nagkakaiba sa isang superpower at sa iba pa. Bumalik tayo ng 2:00 ng madaling araw. Ang kalangitan ng Venezuela ay binabantayan ng nakamamatay na network. S-300 balistikong missile mula Russia, radar mula China, at drone na Shahed mula Iran. Kahit anong karaniwang F-16 ay madedetect at masisira sa loob ng ilang segundo. Kaya hindi nagpadala ang Estados Unidos ng F-16, nagpadala sila ng mga multo. Ang mga Casas F-35, Lightning II at F-22 Raptors ay tumawid sa himpapawid. Hindi sila nakikita ng radar. Ang misyon nila ay hindi pambobomba.
kundi bulagin ang kalaban. Hindi lang sa pagiging palihim nakasalalay ang tagumpay ng pagsalakay, kundi sa lihim na atake sa sistema ng nerbiyos ng rehimen. Ang haligi ng teknolohiya ay ang digmaang elektroniko. Pinamunuan ng EA-18G Growler, ang espesyal na bersyong ito ng Super Hornet ay hindi naghahanap ng pisikal na mga target, kundi inaalis ang kakayahan ng kalaban na makasagot. Nilagyan ng mga makabagong pads ng panggugulo sa kanyang mga pakpak, natukoy at na-neutralize ng Growler ang bawat radar at komunikasyon sa kabisera. Pinatay ang mga depensang panghimpapawid sa loob ng ilang segundo. Ang kanyang pakikialam ang nagbukas ng ligtas na daanan na nagbigay daan sa flitang pandigma na makakilos ng walang hadlang. Habang puro static lang ang nakikita ng mga sistema ng pagmamanman ng Venezuela sa kanilang mga screen at sa ilalim ng electronic na kaguluhang iyon, dumating ang mga Night Stalkers, ang ika-160 na rehimento ng espesyal na operasyon, 12 na helikopterong Chinook at mga binagong Little Beard. Lumilipad sila ng mababa, mga 30 metro taas ng dagat at tahimik na pumasok sa baybayin na parang kawan ng lobo. Patay ang ilaw at hindi na nila kailangan ang supermoon na matagal nilang inantay dahil ito na ang nagbigay liwanag sa daraanan nila. 2:01 ng umaga, dumating ang mga helikopter sa Fuerte Tiuna. Ang mga gwardiyang Venezuelano na nagulantang sa mga pagsabog na pampagulo sa La Carlota ay napatingala sa langit. Pero ang galit ay hindi galing sa mga pagsabog kundi mula sa likod bahay. Ang mga operatiba ng Delta Force ay bumababa sa fast road. Mabilis na mga lubid ang bumagsak diretso sa bubong at mga hardin ng tirahan ng Pangulo. Sinubukan ng pretoryanong gwardiya ni Maduro na mag-react. May mga putukan, maiikling bugso, pero ang kaibahan ng isang tapat na sundalo at isang Delta agent na inensayo ang misyon ng 100 beses ay nasa milisegundo lang. Na-neutralize ang mga escort. Sa loob ng ilang segundo, umabante ang grupo papunta sa pangunahing gusali at dito nila hinarap ang huling hadlang, ang bunker. Mga pinalakas na pintuang bakal na kayang tiisin ang bomba. Si Maduro, na nagising dahil sa kaguluhan, ay tumakbo at sinubukang makarating sa kanyang panic room, 1 vault sa loob ng vault. May dala ba ang mga Delta para doon? Tinatawag lang ng intelihensya ang mga iyon na higanting blowtorch. Mga kasangkapang may kakaibang thermal cutter na kayang tunawin ang mga bisagra na pangmilitar na parang mainit na mantikilya. Ang Pangulo na si Donald Trump na nakatingin mula sa Mar-a-Lago sa pamamagitan ng satellite ay magsasabi. Pagkatapos ay sinubukan niyang makarating. Nakarating siya hanggang sa pinto pero hindi niya ito naisarado sa oras. 2:05 ng madaling araw, 4 na minuto matapos tumama sa lupa, ang malakas na lalaki ng Venezuela na naka-sweatshirt ay litong-lito. Walang naging negosasyon, walang naging makabayang talumpati, basta nila siyang pinusasan pati na rin ang kanyang asawa, si Celia Flores. Ang pagkuha ang marahil pinakamapanganib na bahagi. Nakuha na nila ang target, ngayon kailangan ng makalabas mula sa pugad ng mga putakti. Isang helikopter ang pinaputukan mula sa lupa at habang lumilipad paalis, tinatamaan ng mga bala ang katawan nito. Pero ang mga makinang ito ay parang mga lumilipad na halimaw. Kontrolado pa rin ng piloto ang sitwasyon at mula sa itaas, bumabagsak ang galit ng Diyos. Nagpapaputok ng suppressive fire ang mga drone at escort vehicles. Anumang bintana, anumang bubungan na pinagmumulan ng putok ay agad na winawasak. 2:20 ng madaling araw, umalis ang mga helikopter mula sa urbanong lugar at nawala sila sa dilim ng dagat Caribe 3:29 ng umaga. Kinumpirma ng Pentagon na nasa ibabaw na sila ng tubig, ligtas ang target at ang mga puwersa ng Delta. Lumapag ang helicopter sa deck ng United States ship Iwo Jima at dito natin nakuha ang larawan na maglalarawan sa panahong ito. Ipinost ni Donald Trump ang larawan at gusto kong suriin natin ang imaheng ito dahil wala sa mga ito ang nagkataon lang. Makikita si Maduro na nakatayo, nakaposas ang mga kamay. Pero tingnan mo ang kanyang muka. Naka-earmuff siya na pang-proteksyon sa pandinig, na pang-industriya at itim na salamin na hindi mo makita ang mata. Bakit hindi ito uso? Hindi ito para protektahan ang kanyang mga tainga. Ito ay sensory deprivation, isang karaniwang teknik para sa pagdidisorient. Gusto nilang maramdaman ng nahuli na mag-isa siya, bulag at bingi,
na hindi niya alam kung sino ang may hawak sa kanya, nasaan siya, o ano ang mangyayari. Ito ay ang agarang psikolohikal na pagwasak ng ego, isang bagay na katumbas ng laki ni Nicolas Maduro. May dala rin siyang maraming life vest. Paalala na ilang minuto lang ang nakalipas, lumilipad siya sa ibabaw ng dagat, nakabitin sa pagitan ng buhay at kamatayan. May hawak siyang bote ng tubig, makataong pagtrato na may kasamang ganap na dominasyon. Nagising ang Caracas na walang kuryente. Lumabas si Delcy Rodriguez sa telebisyon, halatang takot at humihingi ng patunay na buhay pa. Nagsalita si Padrino Lopez tungkol sa pagtataksil, pero hindi gumalaw ang mga tropa. Tumagal ng halos 30 minuto ang operasyon sa lupa, walang nasawi sa panig ng Amerikano at tinatayang higit 100 ang namatay sa puwersa ng rehimeng Venezuelano. Kasama rito ang ilang sibilyan na kailangang kumpirmahin pa. Ang operasyong ito ay may eksaktong katumpakan at nagdulot ng takot sa mga kalaban ng Estados Unidos sa buong mundo. Ang operasyong Resolusyon Absoluta ay hindi lang basta pagdakip, ito ay isang mensahe. Walang halaga ang mga pader, walang halaga ang mga antimisil kahit pa ito ay Ruso, Irani o Chino, walang halaga kung gaano kalalim ang pagkakabaon ng bunker. Kapag naging target ka ng Estados Unidos, siguradong huhulihin ka nila kahit hilahin ka pa mula sa kama ng madaling araw. Ako si Ari at ito ang araw na naintindihan ni Maduro na hindi ito laro. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Kita-kits!